Pilipinas. So in total, meron akong 28 days na bakasyon. So sa loob ng 28 days na bakasyon kong yun, masasabi ko talaga nagpahinga lang talaga ako. Kasi wala man akong nagawa like some unlike before na pag nagbakasyon ako like mag-swimming kami or mag-road trip ako, magagala. Kasi maraming magagandang view sa lugar ko, sa probinsya ng Northern Samar. Marami kang, especially kung marunong ka mag-motor, ay ang ganda mag-road trip. Kasi marami kang mapupuntahan na magagandang view. Ang ganda sana. Wala nga lang akong sasakyan, wala nga lang akong motor. Pero may memory ako na namasyal talaga ako. If I'm not mistaken, yun, yung time yun na ikinasal yung kapatid kong si Glenda. Matagal na. Yung time na yun lang yung time na naggala ako. Kumbaga nag-road trip ako kasama yung family ko. Doon banda sa papuntang Palapag, ang ganda, maraming magandang view papunta doon. So maybe next time paglaanan ko talaga ng pera. Magandang mag-road trip pag may pera ka. Kasi kumbaga hindi mo alalahanin yung gastos. Yung bakasyon ko, naubos ko din mahigit 70,000 peso. Imaginein mo yun. 2 buwan na sahod. Naubos lang yun in 28 days. 70,000. Buti. Grabe. Tapos nagkaano pa ako. Nagka-loan pa ako. Cash loan. Nag-cash loan pa ako ng 10K. Pero hindi ko yun naubos. 4K sa 10K na cash loan, kinash loan ko, 4K yung nagamit ko. Eh syempre na loan na. Hindi naman na pwede balik. May interest na yun eh. Continue na lang. So yung pinasaulian ko pagbalik ko dito, pinasaulian ko sa kaibigan ko. Kasi pauwi na siya, mag-for good na siya. Wala na siyang pinapaaral eh. Graduate na yung 2 niyang anak. Yung isa na lang hindi na nag-aaral, kaya pinapa-for good na siya. Pinapalitan ko. Cash loan ko yun din eh. So in total mahigit kulang 80,000 din yung sa cash lang yun ha. Kulang 80,000 yung naubos ko. 28 days lang yun na bakasyon, grabe. Yung kasi, yung 25,000 pinamigay ko as a red packet sa family ko. Kaya yun, isang buwan din na sahod yun. Inubos ko lang yung 25,000 pinaglalagay ko sa red packet. Ala, kung hindi nga, halos mahigit 80K nga pala yung nagastos ko. Kasi yung din ako sa cash lang yun 25,000 pinanglagay ko sa mga red packet, tapos 9,000 yung ginawa kong palabunutan. Tapos yung iba hindi yun naubos. Nag roll ako ng pera para sa bunot-bunot. Yung 9,000 yun pero hindi rin naman yun naubos lahat. Kasi yung iba nun ginamit din pang gastos. Tapos ang hirap pag nasa probinsya ka tapos ikaw lang yung gagastos. Kasi lahat kasi binibili. Ayoko din naman na maging parang pabigat ba. Siyempre naipon kami, nandun yung kapatid ko, yung buong family niya. Ulot yung isang kapatid na lalaki, doon naman na nakatira sa Pambuhan. Pupunta-punta lang siya, hindi naman ako kumbaga yung naging priority ko lang na sa mga expenses na, syempre sa mga
pang araw-araw na kailangan namin is yung kapatid kong si Glenda. Dahil pinapunta ko siya ng maaga. So, kasi syempre pag nag-stay sa bahay, lahat, coffee, ulam, diba? So, yun. Gastos ko rin yung lahat. Kaya ang hindi madali talaga di magbakasyon pag wala kang pera. Alam mo nang, tapos especially alam mo nang ikaw yung asahan. Kasi lahat talaga lahat binibili, lahat magastos, grabe. Imagine, nagtaka talaga ako. Yung matagal na. Yung time na, yun lang yung time na naggala ako. Kumbaga, nag-road trip ako kasama yung family ko. Doon banda sa papuntang Palapag, ang ganda, maraming magandang view papunta doon. So maybe next time paglaanan ko talaga ng pera. Magandang mag-road trip pag may pera ka. Kasi kumbaga hindi mo alalahanin yung gastos. Yung bakasyon ko, naubos ko din mahigit 70,000 peso. Imaginein mo yun. 2 buwan na sahod. Naubos lang yun in 28 days. 70,000. Buti. Grabe. Tapos nagkaano pa ako. Nagka-loan pa ako. Cash loan. Nag-cash loan pa ako ng 10K. Pero hindi ko yun naubos. 4 sa 10K na cash loan, kinash loan ko, 4K yung nagamit ko. Syempre na loan na. Hindi naman na pwede balik. May interest na yun Continue na lang. So yung pinasaulian ko pagbalik ko dito, pinasaulian ko sa kaibigan ko. Kasi pauwi na siya, mag-for good na siya. Wala na siyang pinapaaral Graduate na yung 2 niyang anak. Yung isa na lang hindi na nag-aaral, kaya pinapa-for good na siya. Pinapalitan ko. Cash loan ko yun din So in total, mahigit kulang-kulang 80,000 din yung sa cash lang yun Kulang-kulang 80,000 yung naubos ko. Sa 28 days lang yun na bakasyon. Grabe. Yung kasi, yung 25,000 pinamigay ko as a red packet sa family ko. Kaya yun, isang buwan din na sahod yun. Inubos ko lang yung 25,000 pinaglalagay ko sa red packet. Ala, hindi nga. Halos mahigit 80K nga pala yung nagastos ko. Kasi yung din ako sa cash lang yun 25,000 pinanglagay ko sa mga red packet, tapos 9,000 yung ginawa kong palabunutan, tapos yung iba hindi yun naubos. nag roll ako ng pera para sa bunot-bunot. Yung 9,000 yun pero hindi rin naman yun naubos lahat. Kasi yung iba nun ginamit ko din pang gastos. Tapos ang hirap pag nasa probinsya ka tapos ikaw lang yung gagastos. Kasi lahat kasi binibili. Ayoko din naman na maging parang pabigat ba. Syempre naipon kami, nandun yung kapatid ko, yung buong family niya. Ulot yung isang kapatid na lalaki, doon naman na nakatira sa Pambuhan. Pumupunta-punta lang siya, hindi naman ako kumbaga yung naging priority ko lang na sa mga expenses na, syempre sa mga pang araw-araw na kailangan namin is yung kapatid kong si Glenda. Dahil pinapunta ko siya ng maaga. So kasi syempre pag nag-stay sa bahay, lahat,
coffee, ulam, di ba? So, yun. Gastos ko rin yung lahat. Kaya ang hindi madali talaga di magbakasyon pag wala kang pera. Alam mo nang, tapos especially alam mo nang ikaw yung asahan. Kasi lahat talaga lahat binibili, lahat magastos, grabe. Imagine, nagtaka talaga ako. Yung alam mo yung coffee na 3-in-1, 16 pesos na. 16 pesos, tapos yung gatas na sa pack, 13 pesos. Mamahal na. Kung susumahin, kahit gaano pa talaga kalaki yung pera mo, ang bilis talaga maubos sa mahal ng mga bilihin. Parang na-imagine ko lang, paano ka makakasurvive sa Pilipinas pag ganun sobrang mamahal ng mga bilihin, tapos wala kang gaanong income. Parang hirap tumira sa Pilipinas. And to be honest, kahit bahay namin yun, parang or baka nanibago lang ako. Parang hindi ko feel na like magpapahinga ako kahit wala naman ako ginawa. Doon lang ako for 28 days, nasa bahay lang naman ako. Parang hindi ko ma-feel na nag-relax ako, yung talagang nagpahinga ako. Parang pagod pa rin ako. Wala naman ganong trabaho sa bahay kasi maliit lang naman yung bahay namin, tsaka marami naman talaga na. So, ko lang kasi ang gulo ng bahay namin, daming gamit. Na hindi ko, syempre ayoko din naman kasi hindi naman ako rin nakatira. Nanay ko naman. Tsaka yung tatay ko. Ayoko nang mangyalam doon sa mga doon para maglinis-linis ba, magtanggal-tanggal. Pero to be honest, hindi yun ang gusto kong bahay. Naggusto ko like, yung mafe-feel mo bang mag-relax ka, yung maaliwalas yung paligid mo. Sa sobrang daming gamit ng mga box, yung mga basta di ko feel, parang gusto ko magkaroon ng bahay na maliit lang, na malinis, yung walang ganong gamit. Yung ilan lang, siguro rice cooker lang, lutuan, maliit na fridge, tapos solar, parang electric fan, parang yun ang gusto ko. Siyempre, mas maganda kung may washing machine ka rin para sa paglalaba. Tapos kung may ka, maganda, parang mas maganda pag summer doon sa Pilipinas, pag may solar ka. Kung summer kasi kung December na ko, sinasuggest ko talaga